Hello, hello. I'm Ana de Villa Singson Ho from PPCRV. The PPCRV is a parish pastoral council. Kami ho ang nakikita nyo tuwing halalan. Kami ang nagbabantay doon at tumutulong sa mga botante na hanapin ang kanilang mga boto. Kami rin ho ang nagko-conduct ng unofficial parallel count. Maliban doon, meron ho kaming ginagampanan na siguro hindi masyadong familiar sa lahat ng tao. Kami ho ay nagagawa rin ng Voters Education Program at the grassroots level, at the parish level ho. Ang Voters Education Program namin ngayon ay tinatawag naming Tibok Pinoy. Bakit ho Tibok Pinoy? Dahil gusto ho naming makashape, makahubog ng mga modelong Pilipino, mga huwarang Pilipino. At gumawa ho kami ng isang nationwide survey para itanong sa mga mamamayan kung ano ba ang mga taglay na kaugalian at characteristics ng isang modelong Pilipino. 6 ho ang lumabas. Ano kaya yon? Una, ang huwarang Pilipino ay dapat makadiyos. Susunod, siya ay dapat makabayan. Siya ay dapat matapat, magalang, matulungin, at masipag. At dahil dyan, ay gumagawa ho kami ng mga textbooks at ng mga podcasts para sa bawat isang karakteristik na dapat taglay ng modelong Pilipino. Today ho, this podcast is about being masipag. Alam nyo, sa panahon ngayon, lahat ho instant na eh. Instant noodles, may pagkain ka na, hindi ka na magluluto. Pati noon, nung bata ako, nagre-research kami. Matagal ako nagre-research. Yung mga encyclopedia, malaki, mabigat. Iniisa-isa ko yun. Pumupunta ako sa library. Ngayon, instant na. I-Google mo lang, i-Wikipedia mo lang, nandyan na. Pati ngayon nga, hindi ka na kailangan magsulat ng article. Isusulat na sa'yo para may mga app na nagsusulat na para sa'yo. Instant na lahat. Sa panahong instant na lahat, may space pa ba para sa kasipagan? Paano ba maging masipag? Kasi alam nyo, wala ho magre-replace sa hard work eh. At ang guest natin ngayon ay isa siya ho sa isang pinakamasipag at hindi lang yan, isa sa pinaka-successful na tao na nakilala ko. So I'm very excited to introduce you later. Babalik kami at we'll talk about being more masipag. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na makapilipinas, makapilipinas, na makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, na makapilipinas. Yeah, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama. At higit sa lahat, makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian ng makapilipinas, makapilipinas, makapilipinas. Iboto ang makapilipinas, makapilipinas. Excited na excited ho ako. Nandito na ulit tayo. We're going to talk about being masipag. At ang guest natin ay napakatanyag, sobrang tanyag po sa IT industry. She's a front runner of everything new in the IT industry. She founded 5 companies at ang dami ho niyang awards na pag-uusapan natin. Ang isa sa kanyang awards ay ang Towns Awards, Top Outstanding Women of the Philippines. Tapos maliban pa yon, naging past president siya ng PPCRV. And ang dami pa niyang awards, Asian CEO Award, first female Asian CEO Award, and so many other things. Paano kaya ni Myla nagawa ito? Dahil sa sipag. And let's find out how. I'm very excited to bring you straight from New York kasi sobrang sipag, nag-aaral ulit. The thirst for knowledge is so strong. I'm so proud to introduce to you a friend and a classmate, Miss Myla Villanueva. Hi, Myla! Hi, Ana! Magandang gabi from New York. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay dyan sa Maynila. Thank you, Myla. Alam ko super busy ka, Myla. That's why nag-take a chance lang ako when I asked you because I know naman you're flying all over the world at napaka-busy ka. Now, Myla, alam nyo si Myla, nung nasa school kami, classmates kami, nag-economics kami sa Ateneo. Simpleng-simple lang yan, quiet lang. Minsan, nagiging muse namin yan pag may sports activities, muse si Myla. No? So, but she was very quiet. And then later,
later on, nandun na siya, napakatanyag na talaga, ang daming kumpanya, lahat kinukonsulta siya basta IT because she is really the premier IT authority in the Philippines. So Myla, tell me, you founded 5 companies. What were those companies and what efforts did you have to do para ma-found yung para maumpisahan yung mga kumpanyang yon? Yeah. Siguro, no, pagkatapos tayong magkakilala sa Ateneo, lumipat kasi ako ng eskwela. And I guess na-inspire ako sobra kasi I studied sa Silicon Valley, sa Santa Clara University. Isang Jesuit school din sa kalagitnaan ng Silicon Valley. So, nakita ko nung lumalaki ang kumpanya ni Steve Jobs, right? Nakita Nandun ko ka. lumalaki yung mga tanyag na companies na alam na natin ngayon. Including Apple. Every day going to school, nakita ko siya. So, I was very, very inspired. Pero namimiss ko talaga yung Philippines. So, after I graduated, I made sure na dala ko lahat ng mga natutunan ko at bumalik ako sa Manila to start my first tech company, which is MDI. Now, hindi siguro masyadong kilala ng mga tao kung ano yung MDI, but we create and we help yung mga large companies, mga bangko, telecoms, gobyerno, some government, to serve their customers and to via technology. So whether through the mobile, through computers, yung mga sistema nila para umiral yung kanilang mga negosyo, normally we're really there. So, Pati Globe at Smart, di ba? Pati Globe at Smart, you have collaborations with them, right? yes, for the longest time. Nag-umpisa ako, medyo mahirap kasi 21 years old lang, no? When I started my first company, natatandaan ko, dating lalaki ng mga kalaban, mga IBM, mga DEC, they were very big. So, syempre nakakaba pag nag-uumpisa ka. Pero wala, alam ko, basta masipag ka, kaya maski ano. So, I got people to be with me, lahat ka mga bata. At talagang So you were nag-aaral all in kami. your 20s. You were all in your 20s fighting, linalabanan nyo yung mga corporate giants and you were all 20-year-olds. Mm-mm. Yes. Nakakatuwa nga, Ana, paminsan pag pumapasok ako sa opisina, sa opisina ng mga clients, no? Nakikita nila ako, sobrang bata. Tinatanong Ayaw ako, na maniwala na alam mo yung ginagawa mo. Kaya niyo ba Oh. yung sinasabi niyo? So, through time, at saka through, again, hard work and not giving up, sa awa ng Diyos, we're one of the top, if not the top, local company sa technology in serving corporate. Kaya hindi kami masyadong kilala kasi hindi kami diretso sa consumer. But, I am very sure one of our systems touch your daily lives. Sa Globe pa lang at sa Smart, I'm sure ang daming nakikinig dito na gumagamit ng Globe at Smart. Myla is behind that ho. So may partnerships siya doon. So as she said, I'm sure she's touching your life. So in your 20s, meron ka ng kumpanya. That early, Myla. Yeah. What made you work so hard? Bakit ka nagmamadali? At 21, Hindi. yun ba? Nag-gap year ka, di ba? Ikaw, Oo. nagsistart ka kaagad ng kumpanya. Well, excited ako noon kasi syempre newly graduate. Tapos I think the Philippines was also undergoing change. Cory Aquino was a new president. Ang daming problema ng Pilipinas at that time. So maganda din na bumalik at tumulong. Parang in a way, nagrebelde ako against my family kasi my family wanted me to stay there sa US to continue our businesses kasi nasa technology din my family, pero sa South America sila. I go, no, I wanna go back to the Philippines. So, syempre, hindi pwede mapahiya na nagpursigin Rebelde bumalik ka sa na. Pilipinas. Nag-rebelde ka na, di ba? Oo. Yeah, I mean, kailangan natin panindigan. Pero natatandaan ko talagang walang tulog. Every day, nagsusumikap
to make sure. But I also want to remind you, Ana, nung bumalik ako, ang daming blackout, ang daming, at that time, kudeta, di ba? Parang ang daming Yes, yes. magulo. Napaka-volatile ng panahon. Oo, so hirap na hirap din. Kasi paano ko nung magbebenta ng sistema ng computers kung walang kuryente? So I really thought, nako, did I do the right decision? But you know, when you're committed to something, talagang, you know, through time, I'm glad that we stuck it out, and through all that hardship, sa awa ng Diyos again, we're really, you know, doing very well. So, marami kang pangangamba at the time when you were starting. Ano yun mga fears mo at that time? Na yung challenges na you had to face and to overcome para makaumpisan mo yung first company mo when you were only 21? Well, first of all, this is really funny to say right now, no? Wala talagang babae dati sa technology at Oh, saka sa talaga. Actually, ngayon, konti pa lang di ba? You're still very few. Natatandaan ko pag pumapasok ako sa conference, 4 kaming babae, 1,000 lalaki siguro yung andon. So, not to say naman may discrimination, but syempre you have to prove yourself a little bit more. So, that was a little difficult. Pero parati ko sinasabi sa iba, pwede yan kasi ang presidente natin noon, babae, no? Oo, maganda yun, no? Kaya natin to, right? And of course, I was very young. Yung mga competitors namin, talagang mga tanyag sa industriya. Tapos, ang mga kumpanya nila, napakalaki sa buong mundo. So, we really had to work hard to prove na kaya namin yung aming sinasabi. Kasi yung mga teknolohiya na inintroduce din namin sa bansa, mga bago So, all the time, okay. kasi technology moves very fast, and I think that's one of the reasons talagang we keep on learning and we keep on studying, we keep on looking at technologies abroad. Tapos paano natin ma-apply sa Pilipinas? Kasi hindi naman equal yon kung ano yung ginagawa sa abroad, hindi bastang ipapasok sa Pilipinas at gano'n. So, we really take a look at ano ba yung mga kinakailangan ng bansa. Mas lalo dun sa mga hindi inaabot ng teknolohiya, sa mga probinsya, rural areas. Yan talaga yung finocus namin. And I think that really helped kasi naging different kami in our approach to technology. So yun, di ba sa marketing, kailangan meron kang what they call the unique selling proposition para maiba ka sa iba, no? So, yung uniqueness ninyo, bata kayo. At dahil bata kayo, alam nyo yung bata at bagong teknolohiya na napasok nyo dito. Tapos maliban pa doon, pinapasok nyo yung mga areas na hindi pinapasok ng iba. Tama ba yun, Myla? Tama yun, Ana. Pero back then, pag iniisip ko ngayon, strategy ba yun or talagang lakas ng loob lang? I think a little bit of both, I think as no? as a young person, you take risks, di ba? And that's one of the things na gusto ko ipayo sa mga kabataan na nanonood ngayon. Huwag kayong matatakot to take risks. Mas lalo pag bata ka. Kasi it's a thing that might make the difference for you, your career, your companies na gusto nyong palaguin, or if you want to get ahead, you really have to have the first of all, hard work. Huwag matakot sa trabaho, at huwag matakot na even if you're working hard, parang mabagal yung development, no? Hindi yan. May break din na dadating. At I know my break came siguro mga 8 months after I started the company. We won a project sa Social Security System. So, yan ang first break. SSS, first big yeah, project mo. SSS. Oh. Bakit kayo ang pinili at hindi yung IBM at ibang tanyag na kumpanya? Bakit kayo? Kasi Bakit medyo, I think we were proposing a very new, innovative solution. Dati kasi mainframe Sobrang kamahal, sobrang kalaki ng teknolohiya. Sabi namin, para maabot lahat ng inyong in a way consumers, no, our citizens, para maabot ng SSS, bakit hindi niyo subukan na simplehan yung teknolohiya at ilipat, hindi lang
Maynila, ilipat sa mga probinsya. We call that yung networking na nga. Na hindi na siya mainframe, break it up into small pieces and bring it as close to the citizens as possible. So yun yung sinasabi namin dati sa SSS. And good na lang naniwala sila at 120 branches biglang binigay sa amin. After, of Wow. course, we had to prove it. We had to prove it. So, natatandaan ko noon walang tulugan. Talagang doon kami sa SSS natutulog para lang siguraduhin na syempre malaking pananagutan yan na yung mga contribution ng ating mga citizens ay dadaan sa sistema mo. So, talagang that's another thing, no? Not only masipag, but the values na whatever you're offering, you really have to commit and stand by it. Kasi that's your reputation. Ang dami kong magandang nakukuha dito, Myla. Number one, kailangan mo, kasipagan, you have to put in the hours. But kasama ng kasipagan, ang tapang, ang pagkabuo ng loob, na hindi matakot. As you said, you have to take risks, di ba? Tapos pangatlo, I'm noticing that you always, palagi mo in-explore yung pinakababagong teknolohiya. Parang constant education ba? Yun parang palagi kang naghahanap at palagi kang gutom para sa bagong ideas at para sa bagong kaalaman. So parang palagi kang curious, di ba? Sinasama yon sa pagiging masipag. So ang ganda eh, ang dami natin napupulot dito na I hope ma-inspire yung mga bata. In fact, Myla, hindi na tayo bata, hindi na tayo 21, no? In fact, I don't know, I know si Myla, hindi niya, she doesn't look like it, but we are both going to be senior citizens in a few years from now. Myla looks 20 decades away Sinabi from mo it. pa. Okay, but having said that, she is a student again. Di ba bumalik ka sa New York para mag-aral uli? Yeah, paulit-ulit daw, Bakit ka Ana. mag-aaral uli? Pag nandun ka na sa pinnacle of success ngayon, bakit mag-aral uli? Paulit-ulit to, Ana, since the beginning of time, ang teknolohiya kasi moves very fast. And so every 3 years talagang you have to refresh and refresh. Now, it doesn't mean that that's only for a technology business. I think every career, it's important na never to stop learning, no? Kasi that will differentiate you. And that's better service when you're able to provide new insights and mas lalo ngayon delikadong teknolohiya. Alam naman natin dadating na yung artificial intelligence, madami ngayong hacking na nangyayari. I think you have to always tell yourself you don't know everything. Even if you're in the top of your game, you don't know Ang everything. ganda yan. So, yan ang inspiration I always tell our people. I don't care how good you are, you don't know everything. So, a constant challenge yan sa peers ko in our company that learning is a very important part of our culture. So that also leads to a lot of innovation. And if the brand of our company is about innovation, hindi pwedeng titigil ng pag-aaral. As a personal commitment to yourself also, hindi ka mapapasa eh. Hindi ka magiging obsolete if you constantly learn and for yourself as well. So I think that's one of the major elements that helped me in my success. So, ang ganda niya, no? Ang sinabi mo, constant learning. So, hindi lang, kasi minsan ang mga tao, pag sinasabi mong masipag, iniisip nila, yun masipag, you put in the hours, you wake up at 6, you sleep, you don't sleep, masipag na yon. Hindi eh. Hindi lang ganon. There's also kasipagan to learn, to keep on learning. Kasi dapat palagi tayong nagsa-stretch. Para bang, ano ba yung sinasabi nila? Nasa Jollibee, nasa ad yun ng isang pizza, parang raise the bar all the time. Di ba? Hindi pwedeng happy na tayo dito. Dapat masipag rin tayo sa constant learning. Palaging estudyante tayo ng buhay. No? Para we learn about new things and na-apply natin sa ating buhay. Tignan niyo si Myla. Nandun na siya. Boss na siya. Boss na boss. Believe me, boss na si Myla. At yung mga nagko-consult sa kanya, heads of government. Not just here, but abroad also. And yet, Myla is studying again. Because why? There is so much to learn about life. Dapat masipag rin
na estudyante because we're always students of life, di ba? Now, Myla, ikwento mo naman. So, nung 21 yun, yung first company mo. What happened? When did you put up the other 4? Imagine yung iba happy na sa isang kumpanya, siya hindi. Dapat 5. Talk to me about the other 4. I think yun naman ng technology, madaming tinatawag na serial entrepreneur, no? So, hindi lang ako tumigil dun sa big systems. Nung mga 4 years into my career, biglang dumating ang cellphone. So, natandaan mo during that time, Oo, nasa Globe ah, yata ako dun eh. At that time, oh my oo, gosh, yeah. siguro yung cellphone natin kasing laki ng libro, right? Oo, parang But hasyendero cellphone. Ganun kalaki yun. Parang iPad. Mas malaki pa. But a little at a time, malagong paggamit, and we begin to think, oh, there's so many things that you can do with your cellphone, hindi lang tawag. And that's technology also. So we came out with the first ringtones and logos. Ano ba yung unang Nakakatuwa yung ringtone? panahon yun. Maala, ano ba yung Yeah. first ringtone? What was your first ringtone? What was the first ringtone you created? Nako, I don't even remember during that time. Pero fascinating time yun, Ana, kung natatandaan mo. Medyo old tech na if you think about it now. Pero that's the time na nagsama ang telecommunications at saka music industry. Yes, So yan, yes. bagong Totoo yan. innovation na naman, licensing, etc. And then, we came out with the first TV show. Ngayon, old tech na rin na yan. Before American Idol pa, we were coming up with programs. Na So, nasa naging cellphone. TV producer din. So, ang saya-saya ng negosyo na yon. And that was the first time na hindi ko alam na pwede palang ibenta ang kumpanya. So, that's the first time the value of what I'm doing was validated by a big company offering to buy my company. I wish I knew that much earlier. And I'm telling my kids, hey, pwede yan. The things that nung bata ako, I wish I knew earlier that you can build a company, build it well, and someone will be interested. The other one is if you're very careful and you know what you're doing, it's not wrong to go to a bank and borrow. So those are the ways na lumago yung companies, and once you get to that state, Smart offered to buy my company. It was the first company na startup na binili ng Smart at that time. You were the So, first startup company they bought. Ang dami mong historical first, no? First ringtone, first company to be bought, first young entrepreneurial 21-year-olds working in a big government agency like SSS. So many firsts. Myla, how did you balance your life? Because I know your husband also, yung napakagwapo at napaka-intelihenteng si Junjun, no? How did you balance your life? Napaka-busy ka, napakasipag mo. How did you find work-life balance? it's very difficult, Ana. In the beginning, talagang adjustment. Malimit, hindi nagkakaintindihan kasi may expectations in the household. But I think I'm 33 years married. Hindi ko na binibilang. But it's a lot of communication. And I think as long as you know, may limit din, and you have to pay attention and priority, syempre, family, it's a lot of communication, but it's not easy. Mas lalo, and I don't mean to belittle the other side, no? But, you have to build a family. And hindi naman, you can't do that all the time because, having children is a big responsibility for women. So there's a lot of intricacies to being a woman in business. But if you have a very understanding husband and you communicate a lot, while it's difficult, I'm not saying it's easy, it works. And of course, I think faith plays a huge part of it. Don't remember, I don't forget where I came from, starting with nothing at 21. Hindi ako umasa sa pamilya ko eh. I wanted to do it on my own. A lot of prayer, a lot of communication, and having a good husband is a good thing. Nakatulong ng gusto yon.
Perfect partner kayo niya. Perfect partnership si Junjun at si Myla. Tapos, I'm so happy na you touched on being makadiyos. Because alam mo, pinag-iisipan ko, makadiyos yun unang lumabas sa aming survey na dapat katangian ng isang warang Pilipino. But ang iniisip ko, lahat naman ng katangian nito, taglay lang ng pagiging makadiyos eh. Kasi paano ka magiging matapat, makabayan, magalang, matulungin, at matsipag kung hindi ka naman makadiyos? Like you said it perfectly. I needed to be makadiyos. Dahil sa pagiging makadiyos mo, na balance mo ang life, di ba? Your family, your business. At saka alam nyo, si Myla ho, talagang nabalanse dahil ang dami kong mga award ni Myla and maybe I will talk about a few of them. No? Ipagyayabang ko kasi hindi naman siya magyayabang, di ba? Si Myla ho ay isang Towns Awardee. Myla, you want to talk to us about that? You won that sa iyong involvement sa PPCRV, di ba? Proud na proud ako Yeah. doon. Kasi si Myla ho, matagal ho ako nasa PPCRV kasi nanay ko naman ho ang nag-found ng PPCRV. But one day, biglang nandun na si Myla at happy-happy ako. Meron akong kilala sa board. And then, she helped us so much kasi IT expert ho eh. And then, that was the time, nag-transition kami, tayo, yung bansa, nag-automated election tayo. So, mabuti ho nandyan si Myla kasi siya ho yung expert na nagbabantay na talagang tama ang ginagawa during the automated election. Myla, talk to us about your first award and about your involvement doon sa automated elections. So by that time, Ana, 2010 yun. And I was doing quite good na. And I go, I have to give back, di ba? Huwag natin kakalimutan na hindi lahat Give take. back. We have to give back. So talagang hinanap ko your mom. I did not know her. And I said, I really want to work. Nangangamba ako at that time na baka magkadayaan. Kasi Kasi hindi naman lahat automated, ng no? tao, hindi naman lahat ng tao nakagamit na ng computer. Tapos, we're expecting na we're gonna make bantay a machine na hindi pa natin ever nakita. So, I said, parang this is worrisome. I remember candidate Noy was going to run. There were a lot of like moving parts and I go, paano yon? Baka magkagulo kung kasi Ana, I've been a watcher nung hindi pa automated yung election eh. Ang gulo-gulo Manual sa pa. presinto. Mm. Nung manual, talagang sinusundan natin yung ballot boxes. Natutulog ako sa Rizal Coliseum para magbantay. And I go, paano yan kung hindi nakikita ng tao physically? What are the ways that we need to do poll watching? So, hinanap ko talaga yung mom mo. And I found her in her office sa Popayos. And parang nung nakita niya ako at sinabi ko, Ma'am, pwede po bang tumulong? Talagang tuwang-tuwa siya. And I was so happy at that moment. Of course, we that I all was the volunteers. Tapos ikaw pa, oh my God, tanyag na tanyag sa IT industry na biglang automated election. Perfect partnership, di ba? Well, I was so inspired. And your mom and the board and all of the people who are working with PPCRV. Alam mo, I've worked with so many people in the past. I mean, in large corporations, in foreign countries, but nothing inspires me more than the PPCRV volunteers. Sa totoo lang. Thank you, And Myla. kasi walang nothing in return. All give. No, all give. And that's really something inspiring for me. Because, when I see people in business, or sorry to say, in government, or sorry to say, in everyday life, normally it's a lot of take. Pero talaga, our volunteers give lahat. And napakasipag. Walang expectasyon, no? Nakikita mo, oo, at saka napakasipag. Lahat na ng katangian na pinag-uusapan natin, nasa kanila. So, napakadaling magbigay ng sarili dahil nakikita mo all around you. So, I was very inspired and very happy. It changed my life talaga, being a PPCRV volunteer. Nako, thank you, Myla. Ang hindi sinasabi ni Myla is that because of her involvement in PPCRV during the first automated election, she won the Towns Award for that because she was overseeing. Happy kami na nandyan siya kasi we've been guarding the elections pero hindi naman namin alam yung teknolohiya. So here was an expert
suddenly taking a look at everything, and she won for that. Hindi rin niya sinasabi, later on she became president of PPCRV, and you went through 2 national elections, di ba? Myla, 2 ba? Yeah, 2 national. but I think yung umpisa, yung 2010 is very fulfilling dahil nakilala mo all walks of life, Totoo yan. Totoo yan. all kinds of people na isa yung talagang goal nila to give back. Yes. And very faith-based, no? It's really love of God and country. And nothing can be so pure as that. That is So yung true. award, for that, the award is that for me more than, well, of course, I'm so honored to win towns, no? Kasi napakagagaling ng mga kababaihan na nananalo ng, it's called 10 Outstanding Women in the Nation Service. So it's about service. But really, I'm humbled by the people I'm working with in PPCRV. Tsaka hindi naman po tayo nag-iisa. We just built a tech team at ang dami pong ibang nag-volunteer para mapagmasdan talaga natin at mabantayan ng elections natin. Kailangan Not easy. Oo, not Easy. easy talaga. I have to agree with Myla ho, no. I've been a volunteer for 3 decades, I don't know more. So, and kahit na pagod, si Myla rin yan, nandun kami sa command center. Kahit sobrang aga, sa umaga, late at night, nandun kami, nagbibilang, nagwa-watch, pagod na pagod. But you see people coming in, yung iba walang sapatos, yung iba nagta-tricycle, yung iba naglalakad lang. Wala talagang expectasyon, gusto lang tumulong. And that is another kind of kasipagan ho. Yung kasipagan na pagiging volunteer para makatulong sa Diyos at sa bayan. Now, Myla, in closing, kausap po natin ngayon mga high school students. Ano kaya ang advice na mabibigay mo sa mga high school students para katulad mo, through hard work, sana maging successful rin sila? Kasi I'm sure tigalang-tigalan na sila ngayon sa story mo at inspired na inspired. Give them naman some tips for success. You know, Anna, it might be wrong to say this, it might be right to say this, but there's nothing wrong with loving yourself. And how do you love yourself? You love yourself by ensuring, mag-aral kayo. Yan ang pinaka-gift sa sarili nyo. Magtapos kayo ng pag-aaral, try your very best to finish your college. Not just because to finish, but that's a gift to yourself, right? Tapos, alam nyo, yung first job nyo, I'm sure mahirap, madaming mahirap, pero napakasarap po pag nagtatagumpay dahil sa kasipagan and pagpursige, no? Napakasarap. Maski small wins in everyday life or malaking wins in the long term, it's really something to work hard, to pursue your dreams, and malimit, naririnig natin yan, pero totoo po. At huwag kayong matatakot to take risks as long as, syempre, you'll ask advice from a lot of people, mag-aral, magsuri, huwag basta-basta. Ang sabi nga ni Ana, instant gratification ngayon. While it's nice, sa tingin ko, the way forward na talagang makaka-impact ng buhay is yung malalim na pag-iisip, pagsusuri, faith in yourself, faith in God, and, constant communication with the people around you and the people you love. I think values like that help a lot, Anna, and it has served and guided me through time. And a little something about social media. It's very harsh. Don't make it your whole life. Don't let it validate Absolutely. you. Kasi ang pangbabatikos ngayon sa social media, pwedeng makasira ng kalooban, di ba? Huwag kayong papayag. Mahalin niyo yung sarili niyo at kayo naman nakakaalam sa katotohanan na nasa loob ninyo. So, I know the high school people now are very involved in social media. There's a real life out there, and I really hope and pray that you'll reach your optimal, yung pinaka-successful self na ninanais nyo. Thank you so much, Myla. Napaka-inspiring ho ng kwento na ito. Alam nyo, ang topic natin ay kasipagan. Lahat ng uri ng kasipagan, I think, nakikita sa buhay ni Miss Myla Villanueva.
Masipag siya. Pinasok niya ang pagpupunyagi. She put in the hard work. Nagtrabaho siya ng matagal. Nagpinasok niya ang oras at ang hirap. Ang physical labor pinasok niya. Maliban doon, meron siyang sikap at sipag para to constantly learn. Palaging gutom para sa bagong kaalaman. Importante ho yun eh. Dapat masipag para always nagde-develop tayo. Hindi ba tayo nandito lang palagi? Palaging we're raising the bar. Ganuno ang buhay niya eh. Hindi siya ever happy na alam ko to. In fact, sabi nga niya, hindi natin alam ang lahat. So stay always curious. Kasipagan rin yun. Curiosity to develop the mind, not just putting out the hours for kasipagan. Tapos ano pa ba ang natuto natin sa kasipagan ni Myla? Ang kasipagan niya ay nakaugat sa pagiging makadiyos. Makadiyos ho. Paano ba naman tayo paano natin mapapakita ang lahat ng ibang kaugalian kung hindi tayo makadiyos? In the end, ayun ho ang ugat at pinanggagalingan ng lahat. Tapos sabi ni Myla, huwag kayong matakot. Masipag, take risks, don't be afraid. As you're learning new things, try things. At meron siya ring sinabi na pwede natin i-connect sa isang textbook rin na kasama sa Tibok Punoy Values Formation. Meron ho kaming ilalabas rin na libro na tawag ay Mapanuri, ang critical thinker sa social media. Ano ba ang sinabi ni Myla? Sinabi niya, there's a real life out there. A real life out there. Minsan kasi, masyado tayong naengganyo sa social media. Excited tayo kung may likes, di ba? At kung madaming likes, lalo pa tayong excited. But she said it right. And she is an IT person. She's an IT expert. Sabi niya, there is a real life. Hindi kailangan click ng click. Go out, hold somebody, touch somebody, feel life, enjoy life. Sa sipag ho ni Myla, ang dami hong successes. Marami po ho hindi natin pinag-usapan. But success comes through kasipagan. Kasipagan, the physical labor, kasipagan sa intellect na always trying to learn something new, kasipagan for curiosity, kasipagan to take risk, but most of all, knowing that everything comes from God. Thank you for joining us in this Masipag series. And Myla Villanueva, what can I say? Thank you for giving us the time. You are there in New York. Alam mo, hangang-hanga na ako sa ngayon. Lalo pa akong humahanga ngayon. Pwede pala, mas humanga pa. So, Myla, I'm so proud to be your friend. I'm so proud to be with you in PPCRV. And I'm so proud that there's a woman like you who, despite all her successes, continues to strive hard. Sana ganoon rin ho ang atin mga estudyante. Strive hard, and always reach for the stars. Last few words, Myla, before we go? Thank you, Anna. Thank you very much. Continue the great work, and to all to the people who are watching this, I'm so happy to spend the time with you. And to our PPCRV family, hello from New York, and God bless you. Okay. Thank you very much, everyone. We'll see you in our next Tibok Pinoy podcast. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas, iboto ang maka-Pilipinas, na maka-Pilipinas. Yeah, malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat makadiyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato,